Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga Villaroman ay may sariling bigat. Ito ay isang katahimikang hindi nagdudulot ng kapayapaan, kundi ng isang malamig na panghihinayang na kumakapit sa bawat marmol na sahig at sa bawat mamahaling muebles. Ang matatayog na pader ay tila nagkukulong sa mga alaalang hindi masabi at ang matataas na kisame ay nagpapalakas lamang sa aling-awngaw ng kalungkutan. Sa gitna ng malawak na dining hall, isang mahabang mesa na gawa sa mahogany ang nakahanda para sa isang piging, ngunit iisang tao lamang ang nakaupo roon. Si Don Ricardo Villaroman, sa kanyang perpektong pagkakasuot na business suit ay nakatitig sa kanyang telepono na para bang ang buong mundo ay naglalaho sa labas ng maliit na screen neon. Sa harap niya isang almusal na kayang pakainin ng isang buong pamilya, ang nakahain mga bagong lutong tinapay, sari-saring prutas na masinsinang hiniwa, mainit na kape at sariwang katas ng dalandan. Ngunit wala ni isa man sa mga ito ang kanyang ginagalaw. Ang pagkain ay nananatiling isang palamuti lamang, isang pang-araw-araw na ritual ng kasaganaan na wala namang kahulugan. Sa loob ng 3 taon, ganito na ang kanyang naging buhay. Isang multo sa sarili niyang tahanan na papaligiran ng lahat ng bagay maliban sa tunay na buhay. Ang nakabibinging katahimikan ay biglang binasag ng isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa bahaging iyon ng bahay ang marahang yapak ng maliliit na paa. Dahan-dahang itinaas ni Ricardo ang kanyang mga mata mula sa telepono. Ang kanyang noo ay bahagyang nakakunot sa inis. Isang batang babae na marahil ay nasa 6 na taong gulang ang nakatayo ilang talampakan mula sa kanyang mesa. Mayroon itong magulo, ngunit maningning na buhok, suot ang isang kupas na dilaw na bestida at hawak ang isang lumalumang manika. Ang mga mata nito, malaki at puno ng walang muwang na pag-usisa, ay nakatitig sa kanya. Ito si Mia, ang anak ng kanyang kasambahay na si Eileen. Hindi niya dapat naroon. Bago pa man makapagsalita si Ricardo ng anumang masakit o malamig na unahan na siya ng bata. Ang matamis nitong boses ay umalingaw-ngaw sa silid, malinaw at walang bahid ng takot. "Puwede po ba akong makikain sa inyo?" tanong ng bata. Ang ulo nito'y bahagyang nakatagilid. "Mukha po kasi kayong malungkot." Ang mga salitang iyon ay tumama kay Ricardo na parang isang malakas na sampal. Malungkot. Walang sino man ang naglakas loob na sabihin yun sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang mga tao ay nakakakita ng yaman kapangyarihan at isang malamig na pag-uugali na nagtataboy sa kanila palayo. Ngunit ang batang ito, sa isang iglap, ay nakita ang bitak sa kanyang perpektong maskara. Sa sandaling iyon, isang anino ng gulat ang dumaan sa pasilyo. Si Eileen, ang ina ng bata, ay tumakbo. Papasok. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Ang kanyang uniforme bilang kasambahay ay bahagyang magulo at ang kanyang paghinga ay putol-putol. "Mia, anong ginagawa mo rito?" Sigaw niya sa mahinang boses, puno ng pag-aalala. Agad siyang lumingon kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. "Sir Don Ricardo, pasensya na po." "Naku, pasensya na po talaga. Nakawala po siya sa akin sa kusina. Hindi na po mauulit." Hinawakan ni Eileen ang braso ng anak at marahang hinila palayo sa mesa. "Halika na, anak. Huwag mong istorbohin si Sir." Ngunit si Mia ay hindi gumalaw. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatuon kay Ricardo, naghihintay ng sagot sa kanyang tanong. Si Ricardo, na karaniwang mabilis magalit sa anumang paggambala, ay natagpuan ng sarili na hindi makagalaw. Tiningnan niya ang bata, ang inosenteng muka, ang tapat na pag-aalala sa mga mata nito. At isang bagay sa loob niya ang bahagyang natinag. Isang bagay na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng yelo at pait. Nang akmang hahatakin na ni Eileen si Mia, paalis isang boses na malamig at may awtoridad ang pumigil sa kanya. "Hayaan mo siya."
Ang dalawang salita ay binitiwan ni Ricardo nang hindi inaalis ang kanyang tingin kay Mia. Napatigil si Eileen, ang kanyang kamay ay nanigas sa hangin. Napatingin siya sa kanyang amo, hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Po, tanong ni Eileen naguguluhan. Sabi ko, hayaan mo siya ulit ni Ricardo. Ang kanyang tono ay hindi nagbabago. Pagkatapos ay tumingin siya sa bakanting silya sa kanyang tabi, isang kilos na tila nagulat kahit sa kanyang sarili. Dito siya kakain. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa dati. Si Eileen ay parang isang estatwa, ang kanyang isip ay nagpupumilit na unawain ang nangyayari. Si Don Ricardo Villaroman, ang taong kinatatakutan ng lahat ng empleyado, ang taong hindi man lang tumitingin sa kanila, ay inaalok ang kanyang anak na maupo sa kanyang mesa. Ito ay isang eksenang hindi niya kailanman naisip na posible. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa mukha ni Mia. Binitawan niya ang kanyang manika sa sahig at walang pag-aalinlangang umakyat sa malaking silya. Ang kanyang maliliit na binti ay nakabitin. Hindi man lang umabot sa sahig. Tiningnan niya ang napakaraming pagkain sa mesa na para bang iyon ang pinakamagandang bagay na nakita niya sa buong buhay niya. Wow! Bulong niya ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Lagi po bang ganito? Ang daming pagkain para sa inyo lang. Tiningnan ni Ricardo ang mesa na para bang ngayon niya lang ito tunay na nakita. Oo, laging ganito. Isang malungkot na paalala ng isang pamilyang wala na. Oo, sagot niya, ang kanyang boses ay tuyo. Laging ganito. Kumuha si Mia ng isang piraso ng ensaymada gamit ang kanyang maliliit na kamay at kinagat ito ng may labis na kasiyahan. Ang sarap po, sabi niya habang puno ang bibig. Luto po ba ito ng asawa ninyo? Wala akong asawa. Mabilis na sagot ni Ricardo, isang pamilyar na kirot ang sumundot sa kanyang puso. Nanay niyo po. Hindi. Sino po ang gumawa nito? Ang kusinera. Tumango-tango si Mia habang nangumunguya. Si Mama po gumagawa rin ng cake minsan, pero hindi po ganoon kalambot. Wala po kasi kaming batidora. Si Eileen, na nakatayo pa rin sa gilid, ay napapikit sa hiya. Mia, tama na yan. Saway niya sa mahinang boses, ngunit hindi siya pinansin ni Ricardo. Nakatitig lamang siya sa bata sa kung paano ito kumain, nang walang pag-iimbot kung paano ito ngumiti, na para bang walang anumang problema sa mundo. Kailan ang huling beses na may ngumiti sa kanya ng ganoon? Kailan ang huling beses na may nag-alala kung siya ba ay nag-iisa? Malayo ba ang tinitirhan ninyo? Tanong ni Ricardo, ang tanong na ikinagulat mismo niya. Bakit niya gustong malaman? Opo, sagot ni Mia. Sa kabilang kalsada lang po, sa isang maliit na kwarto. Pero sabi po ni Mama, balang araw magkakaroon kami ng bahay na may hardin. At ang tatay mo? Ang nangiti sa mukha ni Mia ay bahagyang nawala. Wala po akong tatay. Ibig kong sabihin, lahat naman po may tatay, di ba? Pero yung sa akin po umalis bago pa ako ipanganak. Sabi ni Mama, hindi pa raw po siya handang maging tatay. Ang kaswal na tono ng bata ay hindi nakapagtago sa bahid ng lungkot sa mga mata nito. Isang lungkot na hindi dapat nararanasan ng isang bata sa kanyang edad. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, naramdaman ni Ricardo ang isang koneksyon sa kalungkutang yon. Naiintindihan ko, bulong niya. Kayo po, may mga anak po ba kayo? Ang tanong ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang imahe ng kanyang anak na si Isabella, na may kaparehong ningning sa mga mata, ay sumilay sa kanyang isipan. Ang sakit ay sariwa pa rin, isang sugat na hindi kailanman naghilom. Wala. Pagsisinungaling niya ang kanyang boses ay naging mas magaspang kaysa sa kanyang intensyon. Wala akong anak. Tinitigan siya ni Mia, ang kanyang ulo ay nakatagilid na para bang sinusuri siya. Ang mga bata, kung minsan ay may kakaibang kakayahang makita ang mga bagay na itinatago ng mga matatanda. Kayo rin po mag-isa lang, no?
sabi ng bata sa napakahinang boses. Katulad ko. Bago pa man makasagot si Ricardo, bago pa niya maproseso ang bigat ng mga salitang iyon, mabilis na siyang tumayo. Ang sandali ng kahinaan ay tapos na. Inayos niya ang kanyang suit, ang kanyang malamig na maskara ay muling isinuot. Tapusin mo ang pagkain mo. Sabi niya kay Mia, ngunit may kakaibang lambot sa kanyang boses na hindi niya nakilala. Pagkatapos ay tumingin siya kay Eileen na nakatingin sa sahig nanginginig pa rin. Bumalik ka na sa trabaho mo. Walang ibang salitang sinabi, tumalikod siya at naglakad palabas ng dining hall, iniwan ang mag-ina sa nakabibinging katahimikan. Si Eileen ay napasandal sa pader, ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tiningnan niya ang kanyang anak na masayang kumakain, walang kamalay-malay, sa tensyon na halos magpaguho sa silid. Ano ang nangyari? Ang kinatatakutan niyang amo ay hindi lamang hinayaan ng kanyang anak na manatili, kundi pinakain pa ito. Nang matapos si Mia, mabilis siyang hinila ni Eileen pabalik sa kusina. Mia, hindi mo na uulitin yon, naiintindihan mo. Sabi niya, ang kanyang boses ay nanginginig. Mapapagalitan tayo. Pwede akong mawalan ng trabaho. Pero sabi po niya okay lang, sagot ni Mia. At ang lungkot-lungkot po niya, Mama. Ginugol ni Eileen ang natitirang bahagi ng araw na parang naglalakad sa mga karayom. Inaasahan niyang anumang oras ay lalabas si Ricardo mula sa kanyang opisina at sisigawan siya o mas masahol pa, sesesantihin siya. Ngunit hindi ito nangyari. Ang amo ay nagkulong sa kanyang opisina at hindi na muling nagpakita. Pagdating ng gabi, habang naghahanda si Eileen na umuwi pagod mula sa trabaho at sa emosyonal na pagod, may nakita siyang isang bagay sa ibabaw ng malinis na counter sa kusina. Isang puting sobre. Nakatatak dito ang kanyang pangalan, Eileen, na isinulat sa isang matatag at formal na sulat kamay. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, isang makapal na pliego ng pera ang bumungad sa kanya, mas malaki pa sa kanyang buong sahod sa isang buwan. Mayroon ding isang maliit na papel na may nakasulat na mensahe. Bilhan mo siya ng batedora. Walang pangalan, walang pirma. Tanging ang mga salitang yon. Napatitig si Eileen sa pera pagkatapos ay sa note. Naalala niya ang sinabi ni Mia kaninang umaga. Wala po kasi kaming batedora. Narinig pala niya. Sa kabila ng kanyang malamig na anyo, nakinig pala siya. At nagmalasakit. Isang mainit na likido ang namuo sa kanyang mga mata. Hindi ito luha ng kagalakan, kundi luha ng pagkalito at isang hindi maipaliwanag na takot. Isinilid niya ang sobre sa kanyang lumang bag. Ang mga daliri niya ay bahagyang nanginginig. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Mia. Habang naglalakad sila palabas ng pinto sa likuran, ang parehong pinto na lagi nilang ginagamit. Isang paalala ng kanilang lugar sa bahay na yon, isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi lamang ito pera. Pakiramdam niya ito ay isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na mapanganib. Ito ay isang pagbabago sa nakasanayang kaayusan, isang paggambala sa malamig at pamilyar na mundo ng mansyon ng mga Villaroman. At natutunan na ni Eileen sa masakit na paraan na kapag ang mundo ng mayayaman ay nagbago, madalas ay ang mga mahihirap ang unang naiipit at nasasaktan. Tumingin siya sa kanyang anak na masayang humuhuni, walang kamalay-malay sa posibleng unos na kanyang sinimulan. Napuno ang puso ni Eileen ng magkahalong pasasalamat at isang malalim na kakabalisang takot para sa kung ano ang maaaring mangyari bukas. Ang madaling araw ay dumating para kay Ricardo Villaroman, hindi sa pamamagitan ng sikat ng araw, kundi sa anyo ng isang pamilyar na bangungot. Nag-aapoy na naman ang kanilang rest house sa isipan niya. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at ang nakapapasong init ay tila totoong-totoo, kumakapit sa kanyang balat.
Sumisigaw siya ng pangalan nila Camila Isabela, ngunit ang tanging sumasagot ay ang marahas na paglagablab ng apoy isang halimaw na nilalamon ang lahat ng mahalaga sa kanya. At sa gitna ng lahat naririnig niya ang manipis na boses ng kanyang 4 na taong gulang na anak, isang malabong tawag na unti-unting pinapatay ng ingay ng pagkawasak. Nagising siyang hingal na hingal ang dibdib, ay mabilis ang pagtibok, at ang kanyang katawan ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang katahimikan ng kanyang malawak at marangyang silid-tulugan ay isang malupit na kabalintunaan sa kaguluhang naganap sa kanyang panaginip. Bumangon siya, hindi na sinubukang matulog muli. Alam niyang wala ng saysay. Sa loob ng 3 taon, ang kanyang naging ritual ay pare-pareho gigising mula sa bangungot, maliligo magbibihis ng suit at ibabaon ang sarili sa trabaho bago pa man sumikat ang araw. Ang trabaho ang kanyang kanlungan, ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang isipan na malunod sa dagat ng pagsisisi. Ngunit sa umagang ito may nag-iba. Sa halip na dumiretso sa banyo, naglakad siya patungo sa salaming bintana na mula sahig hanggang kisame. Mula roon, tanaw niya ang malawak na hardin, perpektong inalagaan, ngunit walang buhay tulad niya. Pinanood niya ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi trabaho ang laman ng kanyang isip. Ang nasa isip niya ay ang isang pares ng malalaking asul na mata at ang tanong na sumira sa kanyang nakasanayang kalungkutan. Mukha po kasi kayong malungkot. Samamantala, sa maliit na kwartong inuupahan ni Eileen, halos hindi rin siya nakatulog. Ang sobrang may lamang pera ay nakatago sa ilalim ng kanyang unan, ngunit ang bigat nito ay tila nararamdaman niya pa rin. Ito ay parang isang mainit na baga, isang bagay na kailangan niyang ibalik upang maibalik ang kaayusan sa kanyang magulong mundo. Hindi siya sanay sa kabaitan na may kasamang yaman. Ang kanyang karanasan ay nagturo sa kanya na ang mga ganitong bagay ay laging may kapalit, isang kapalit na hindi niya kayang bayaran. Kaya't nang dumating siya sa mansyon ng mas maaga kaysa karaniwan, dala ang determinasyon at ang sobrehanda na siyang harapin ang kanyang amo at tapusin ang anumang kakaibang bagay na nasimulan kahapon. Naabutan niya si Ricardo sa kusina, isang lugar na bihirang-bihira nitong puntahan, lalo na sa ganoong oras. Nakatayo ito sa tapat ng coffee machine, suot lamang ang isang simpleng puting t-shirt at slacks. Wala ang kanyang business suit na nagsisilbing baluti. Kung wala iyon, mukha siyang mas bata, mas ordinaryo. At dahil doon, mas lalo siyang naging nakakatakot para kay Eileen. Huminga siya ng malalim bago magsalita. Ang sobre ay mahigpit niyang hawak. "Sir?" Simula niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. "Don Ricardo, magandang umaga po." Lumingon si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng bahagyang sorpresa. Tila hindi niya inaasahan na makikita ito roon. Tumango lamang siya bilang sagot. Inilahad ni Eileen ang sobre. "Sir, ito po. Ibabalik ko na po. Maraming salamat po pero hindi ko po matatanggap." Tiningnan lamang ni Ricardo ang sobre, pagkatapos ay ibinalik ang tingin sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Sa'yo na yan. Gamitin mo." "Hindi po, sir," giit ni Eileen. Mas pinatatag ang kanyang boses. "Hindi po kami tumatanggap ng limos. Sapat po ang sahod ko para sa aming dalawa ni Mia." Isang bagay ang nagbago sa mga mata ni Ricardo sa salitang limos. Isang bahagyang pagkunot ng noo, isang pahiwatig ng inis, o marahil ay sakit. Hindi iyon limos. Sabi niya, ang kanyang boses ay mas mababa at mas tahimik kaysa karaniwan. "Ano po iyon kung ganoon pa?" Tanong ni Eileen. Ang kanyang pagtataka ay mas malakas kaysa sa kanyang takot. Tumingin si Ricardo sa malayo sa bintana ng kusina na para bang may tinitingnan siyang wala naman doon. "Ito ay pasasalamat." Napatahimik si Eileen. "Pasasalamat po para saan?" Sa wakas ay tumingin si Ricardo sa kanya at sa isang saglit nakita ni Eileen
Ang isang bagay na hindi pa niya nakikita, dati, isang malalim na kalungkutan, isang kahinaan na hindi nito sinubukang itago. Dahil pinangitin niya ako, halos pabulong na sabi ni Ricardo. At dahil may naalala ako sa kanya, hindi na nagtanong si Eileen kung sino ang kanyang naaalala. Hindi na kailangan. Ang sakit sa boses nito ay sapat ng sagot. Bigla niyang naintindihan. Ang interes sa kanyang anak ay hindi dahil sa awa. Ito ay nagmumula sa isang lugar na mas malalim, isang lugar ng kawalan at pangungulila. Ang tensyon sa pagitan nila ay nabalot ng isang kakaibang uri ng pag-intindi. Kung hindi abala, biglang sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay tila nag-aalinlangan isang bagay na napakabago para sa kanya. Pwede ba siyang bumalik sa Sabado para sa almusal? Ang alok ay nagpabigla kay Eileen. Inaasahan niyang magagalit ito na ipagtatabuyan siya. Hindi niya inaasahan ang isang imbitasyon. Ang kanyang unang reaksyon ay tumanggi. Ang isip niya ay sumisigaw mapanganib ito. Lumayo ka. Hindi ito ang mundo natin. Ngunit bago pa man niya maibuka ang kanyang bibig, ang imahe ng masayang mukha ni Mia kahapon habang kumakain ng ensaymada ang pumasok sa kanyang isipan. Ang purong kagalakan sa mga mata ng kanyang anak. Paano niya ipagkakait iyon? Sige po, sir. Narinig niya ang sariling sumasagot, ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Kung hindi po siya magiging istorbo sa inyo, isang halos hindi mahahalata, ngunit tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo. Hindi siya istorbo. Pagkatapos noon ang pag-uusap ay natapos na. Kinuha ni Ricardo ang kanyang kape at umalis, iniwan si Eileen sa kusina. Ang sobre ay hawak pa rin niya, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Ginugol niya ang sumunod na mga araw sa isang estado ng pag-aalinlangan. Tama ba ang kanyang naging desisyon? Inilalagay niya ba ang kanyang anak sa isang sitwasyon kung saan maaari itong masaktan? Ang mga taong tulad ni Don Ricardo ay bigla na lang nagbabago ng isip. Paano kung sa susunod na linggo ay magsawa na ito sa pagiging ama-amahan at bigla na lang silang hindi pansinin? Ang sakit na idudulot nito kay Mia ay mas masahol pa kaysa sa anumang hirap na kanilang nararanaw. Ngunit sa tuwing uuwi siya sa gabi at makikita ang pananabik ni Mia para sa araw ng Sabado, nawawala ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Mama, magsusuot po ba ako ng pinakamaganda kong bestida? Tanong ni Mia isang gabi. Oo, anak. Sagot ni Eileen habang sinusuklay ang buhok nito. Magugustuhan po kaya niya ang drawing ko para sa kanya. Sigurado ako magugustuhan niya. At sa mga sandaling iyon, alam ni Eileen na handa siyang isugal ang lahat para lamang sa kaligayahan ng kanyang anak. Dumating ang Sabado, isang maaliwalas at maaraw na umaga. Maingat na binihisan ni Eileen si Mia sa pinakamaganda nitong damit. Isang simpleng puting bestida na may maliliit na dilaw na bulaklak na siya mismo ang nagtahi. Si Mia ay hindi mapakali. Sa sobrang kagalakan, mahigpit na hawak ang isang papel kung saan gumuhit siya ng isang larawan. Si Eileen naman ay kabaligtaran. Ang bawat hakbang niya patungo sa dining hall ay puno ng kaba. Nang pumasok sila, hindi ang inaasahan nilang eksena ang kanilang naabutan. Nandoon nga si Ricardo naghihintay. Ngunit hindi siya nakaupo sa dulo ng mahabang mesa, nagtatago sa likod ng kanyang telepono. Nakatayo siya malapit sa bintana, nakatingin sa hardin. At hindi siya naka-business suit. Suot niya ay isang kulay abong polo shirt at madilim na pantalon. Mukha siyang mas malapitan. Nang marinig niya sila, lumingon siya. At sa pagkakataong ito, hindi isang formal na tango ang kanyang ibinigay, kundi isang maliit, halos nahihiyang na ngiti. Ang kanyang tingin ay unang napunta kay Mia. Magandang umaga. Bati niya, ang kanyang boses ay mas malambot. Good morning po.
Masayang sagot ni Mia, tumakbo ito palapit sa kanya at iniabot ang kanyang drawing. Ginawa ko po para sa inyo. Kinuha ni Ricardo ang papel. Isang simpleng guhit iyon ng dalawang stick figure na magkaahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ngumiti ang dalawang figura. Napatingin si Eileen sa mesa. Wala na ang karaniwang formal na ayos. Sa halip sa gitna ng mesa ay may isang platong puno ng mga pancake. At ang mga pancake ay hinulma na parang mga nakangiting mukha na may mga hiwa ng saging para sa mata at isang strawberry para sa bibig. Napatitig si Eileen sa eksena, ang kanyang amo na hindi nakasuot ng baluti ang nangiti sa mukha nito habang tinitingnan ang guhit ng kanyang anak at ang mga nakangiting pancake sa mesa. Ito ay isang Ricardo Villaroman na hindi niya kilala. Isang Ricardo na hindi niya inaasahan at habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na masayang umuupo sa mesa, handa nang kumain ng pancake, naramdaman ni Eileen ang isang bagay na mas malakas pa sa kanyang takot. Naramdaman niya ang isang manipis na sinag ng pag-asa. Ang almusal ng Sabado ay naging isang maliit na himala sa loob ng mansyon ng mga Villaroman. Ang sikat ng araw na pumapasok sa malalaking bintana ay tila mas maningning at ang hangin ay hindi na gaanong mabigat. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang malawak na dining hall ay napuno ng tunog na hindi katahimikan. Ito ay ang masayang daldalan ni Mia at ang paminsan-minsang mababang tawa ni Ricardo. Si Eileen na nakatayo malapit sa pinto ng kusina ay pinanood ang lahat na para bang nananaginip. Ang kanyang anak ay masayang isinusubo ang mga piraso ng pancake na may ngiti, habang si Ricardo naman ay nakikinig sa bawat kwento nito tungkol sa kanyang pusa, sa kanyang mga kalaro, sa kulay na gusto niya na may atensyong hindi pa niya kailanman nakita mula sa lalaki. Tapos na po. Masayang inanunsyo ni Mia. Ipinunasan ang bibig gamit ang likod ng kanyang kamay. Bumaba siya sa upuan at kinuha ang papel na maingat niyang itinabi. Ito po para sa inyo. Iniabot niya ang kanyang obra maestra kay Ricardo. Sa drawing, dalawang stick figure ang magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking araw. Ang isa ay maliit at may mahabang buhok. Ang isa naman ay matangkad. Pareho silang may malalapad na ngiti. Kinuha ni Ricardo ang papel na para bang ito ang pinakamahalagang dokumento sa mundo. Tinitigan niya ito nang matagal, isang kakaibang emosyon ang mababasa sa kanyang mga mata. Sino ito? Tanong niya, ang kanyang boses ay bahagyang paos. Kayo po yan? At ako, sagot ni Mia, itinuro ang mga figura. Dinirowing ko po kayong nakangiti kasi po mas guwapo kayo pag nakangiti. Isang tunog ang lumabas mula kay Ricardo, isang halo ng tawa at buntong hininga. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang polo shirt na para bang doon ito nararapat. Salamat, sabi niya, at ang salitang iyon ay puno ng kahulugang hindi kayang sukatin ni Eileen. Ito ang pinakamagandang regalong natanggap ko. Sa sandaling iyon, ang puso ni Eileen ay napuno ng isang mainit na pakiramdam. Ang takot na bumabalot sa kanya ay nagsimulang matunaw. Marahil naisip niya, marahil ay posible pala ito. Marahil ay may lugar para sa kanila sa mundong ito. Ngunit ang mga himala ay madaling mabasag. Isang matalas na tunog ang bumasag sa kanilang munting paraiso, ang matunog na pagtama ng takong ng sapatos sa sahig na marmol. Ang tunog ay papalapit mabilis at may awtoridad. Bago pa man sila makalingon, isang matikas na anino ang tumakip sa liwanag mula sa pasilyo. Ricardo, ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ay kasing lamig ng yelo at kasing talas ng bubog. Si Eileen ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila biglang nanlamig. Kilala niya ang boses na yon mula sa mga usapan ng ibang kasambahay, mula sa mga litrato sa magasin. Si Doña Imelda Villaroman, ang matriarka ng pamilya,
ay nakatayo sa bukana ng dining hall. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida, ang kanyang leeg at mga pulso ay pinalamutian ng mga alahas na kumikinang. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay walang bahid ng anumang emosyon maliban sa matinding pagkadisgusto. Ang kanyang mga mata nakapareho ng kay Ricardo, ngunit walang anumang bahid ng init ay tinitigan ng eksena na para bang isang kasuklam-suklam na dumi. "Ina," sabi ni Ricardo, ang kanyang tono ay biglang naging formal at malamig. "Hindi ko inaasahan ang pagdating mo. Halatang." Sagot ni Doña Imelda. Ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Ricardo patungo kay Mia at sa huli kay Eileen. Tiningnan niya si Eileen mula ulo hanggang paa at sa titig na yon naramdaman ni Eileen na siya ay mas mababa pa sa isang alikabok. "Nag-aalmusal lang kami," sabi ni Ricardo, isang pahiwatig ng pagbabanta sa kanyang boses. "Kami ulit ni Imelda." Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pagkatapos ay humakbang siya palapit. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Eileen. "Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na umupo sa mesa ng aking anak? Sino ang nagsabi sa iyo na ang lugar mo ay dito, kasama namin?" Napaatras si Eileen, ang dila niya ay tila na paralisa. Hinawakan niya ang balikat ni Mia na nagtatago na ngayon sa kanyang likuran. "Ako ang nagsabi, Ina." Matigas na sagot ni Ricardo, tumatayo na mula sa kanyang upuan. Ngunit si Doña Imelda ay hindi nakinig. Ang kanyang atensyon ay nasa babaeng sa tingin niya ay siyang salarin. "Alam ko ang uri ninyo," sabi niya. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. "Mga babaeng ginagamit ang kanilang mga anak, ginagamit ang kanilang kahirapan para umakit ng mga mayamang lalaking mahina ang loob. Akala mo ba, hindi ko nakikita ang ginagawa mo? Wala po akong ginagawang masama." Sa wakas ay nagawa ni Eileen na sumagot. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Walang masama." Tumingin si Imelda sa bulsa ng polo shirt ni Ricardo, kung saan nakasilip ang isang sulok ng papel na guhit ni Mia. Sa isang mabilis na kilos, hinablot niya ito bago pa man makagalaw si Ricardo. Binuklat niya ang papel at tiningnan ito ng may sukdulan na paghamak. Isang basura. Isang nakabibinging tunog ng pagpunit ng papel ang sumunod. Nilukot ni Imelda ang drawing sa kanyang kamay at walang pakundangang inihagis ito sa sahig. "Yung drawing ko," narinig ni Eileen ang paghikbi ni Mia. At iyon na ang huling patak. "Tama na." Ang sigaw ni Ricardo ay dumagundong sa buong mansyon. Ito ay isang sigaw na puno ng galit na naipon sa loob ng 3 taon. Isang sigaw na nagmula sa kaibuturan ng kanyang nasirang puso. Ang silya ay gumawa ng malakas na ingay nang itulak niya ito paatra. Sa 3 malalaking hakbang, nasa pagitan na siya ng kanyang ina at Nina Eileen at Mia. Ang kanyang katawan ay isang pader na bakal. "Huwag, na huwag mong sasaktan ng bata." Sabi niya, ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang tagiliran. Si Doña Imelda ay napaatras. Sa unang pagkakataon ay nagpakita ng gulat. Hindi pa siya kailanman sinagot ng kanyang anak ng ganito. At huwag na huwag mong pagsasalitaan si Eileen ng ganyan sa loob ng pamamahay ko. Dagdag ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng patalim. "Pamamahay mo, Ricardo, pamilya natin ang pinag-uusapan dito. Ang pangalan natin." "Wala kang alam tungkol sa pamilya," ganti ni Ricardo. "Ang alam mo lang ay pangalan, pera at reputasyon. Umalis ka." "Ano?" "Sinabi ko umalis ka." Ulit niya. Ang kanyang boses ay mas bumaba, mas nakakatakot. "Umalis ka sa bahay ko. Ngayon din." Ang katahimikan ay sumakop sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pigil na pag-iyak ni Mia.
Si Doña Imelda ay nakatitig sa kanyang anak, hindi makapaniwala. Ang gulat sa kanyang mukha ay dahan-dahang napalitan ng isang malamig na galit. Inayos niya ang kanyang damit at itinuwid ang kanyang tindig. Muling ibinalik ang kanyang maskara ng isang reyna. Naglakad siya palampas kay Ricardo, hindi man lang ito tiningnan. Ngunit bago siya tuluyang lumabas, huminto siya sa tapat ni Eileen. Lumapit siya at sa isang boses na para lamang kay Eileen, isang bulong na puno ng lason, sinabi niya hindi pa tayo tapos. Tumingin siya sa mga mata ni Eileen, isang malamig na pangako ang nakikita sa kanyang titig. Pagbabayaran mo ito. Pagkatapos ay tumalikod na siya at naglakad paalis. Ang tunog ng kanyang mga takong ay umalingaw-ngaw sa pasilyo, isang paalala ng digmaang kanyang sinimulan. Naiwan sa dining hall ang 3 tao na papaligiran ng mga piraso ng isang nasirang umaga. Yumuko si Ricardo at marahang pinulot ang lukot na papel. Mula sa sahig sinubukang ituwid ito gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Si Eileen naman ay niyakap ng mahigpit ang kanyang umiiyak na anak. Tumingin siya sa lalaking nakatayo. Sa harap niya ang lalaking ipinagtanggol sila. Ngunit hindi kagalakan ang kanyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay isang matinding takot dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ang bagyo ay nagsisimula pa lamang at sila ni Mia ay nasa mismong gitna nito. Ang katahimikang naiwan ni Doña Imelda ay mas masahol pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Ito ay isang katahimikang puno ng banta, isang lason na dahan-dahang kumalat sa hangin at nanuot sa bawat sulok ng mansyon. Para kay Eileen, ang bawat segundo ay isang pagpapahirap. Ang mga salitang, "Pagbabayaran mo ito," ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Bawat ulit ay mas malakas, mas nakakatakot. Nang gabing iyon, matapos niyang patulugin si Mia sa maliit na silid sa staff quarters, gumawa siya ng isang desisyon. Hindi na niya kayang isugal ang kapakanan ng kanyang anak. Ang kaunting saya na natikman nila ay hindi sapat para ipagpalit sa panganib na dala ng pagpasok sa mundo ng mga Villaroman. Ang digmaan sa pagitan ni Ricardo at ng kanyang ina ay isang labanan ng mga dambuhala at sila ni Mia ay mga langgam lamang na maaaring madurog anumang oras. Kinuha niya ang kanilang luma at gasgas ng maleta mula sa ilalim ng kama. Nanginginig ang mga kamay na sinimulan niyang iligpit ang iilan nilang damit. Bawat piraso ng damit ni Mia, ang mga bestidang siya mismo ang nagtahi ang mga luma nitong tsinelas ay parang mga sundang na tumutusok sa kanyang puso. Ngunit kailangan niyang maging matatag. Para kay Mia, tama na, bulong niya sa sarili habang pinupunasan ng isang luhang pumatak sa isang kupas na damit. Hanggang dito na lang. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aayos nang marinig niya ang mahinang katok sa pinto. Nanigas siya. Eileen! Ang boses ni Ricardo ay mababa at pagod nagmumula sa kabilang bahagi ng pinto. Sa isang iglap na isip ni Eileen na huwag itong pansinin na magpanggap na tulog. Ngunit alam niyang hindi iyon ang solusyon. Huminga siya nang malalim pinunasan ang kanyang mukha at marahang binuksan ang pinto. Nakatayo roon si Ricardo, wala na ang galit sa kanyang mukha, napalitan na ito ng isang malalim na pag-aalala. Ang kanyang damit ay bahagyang gusot at ang kanyang buhok ay magulo na para bang paulit-ulit niya itong sinuklay gamit ang kanyang mga daliri. Nakita ng kanyang mga mata ang bukas na maleta sa ibabaw ng kama. Isang anino ng sakit ang dumaan sa kanyang mukha. "Aalis ka," sabi niya. Hindi ito tanong kundi isang malungkot na pag-amin. Tumango si Eileen, hindi magawang salubungin ang kanyang tingin. "Hindi po kami pwede rito, sir. Pasensya na po. At maraming salamat sa lahat." "Huwag," sabi ni Ricardo, humakbang siya papasok sa maliit na silid. "Please, Eileen, huwag kang umalis."
Kailangan po, sagot ni Eileen ang kanyang boses ay basag. Narinig niyo naman po ang sinabi ng ina niyo. Hindi po namin kaya yon. Hindi ko po kayang ilagay sa panganib ang anak ko. Hindi po laruan si Mia na pag-aagawan. Buhay niya po ito. Hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Giit ni Ricardo ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya. Ako ang bahala sa kanya. Umiling si Eileen, isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sir, pamilya niyo po siya. Dugo niyo. Kami po ano po kami. Isa lang po akong kasambahay at siya naman po ay anak ko lang. Sa huli kami po ang aalis. Kami po ang masasaktan. Lumapit si Ricardo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Hindi, mali ka. Mas mahalaga kayo kaysa sa inaakala mo. Bakit po sa wakas ay tumingala si Eileen, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Dahil naaalala niyo ang anak niyo kay Mia, dahil pinapagaan namin ang loob niyo. Paano po kapag hindi na? Paano kapag dumating ang araw na sapat na ang pag-aalala namin at gusto niyo nang bumalik sa dati? Saan po kami pupulutin? Ang mga salitang yon ay tila sumampal kay Ricardo. Napaatras siya na para bang nasaktan. Tumingin siya sa sahig, ang kanyang mga balikat ay tila binagsakan ng isang hindi makitang bigat. Hindi lang yon bulong niya. Hindi lang yon basta-basta. Naglakad siya patungo sa maliit na bintana ng silid na katalikod kay Eileen. 3 taon. Simula niya ang kanyang boses ay halos hindi marinig. 3 taon na akong patay, Eileen. Gumigising, kumakain, nagtatrabaho. Ngunit sa loob wala ng laman. Ang bahay na ito, hindi ito tahanan. Isa itong malaking puntod. Nakinig lamang si Eileen, ang kanyang puso ay kumikirot para sa sakit na naririnig niya sa bawat salita. Ang asawa ko't anak. Pagpapatuloy niya na matay sila sa isang sunog. Sa rest house namin, dapat ay kasama nila ako noon. Pero may isang importanteng business meeting na hindi ko maiwan. Pinili ko ang trabaho kaysa sa kanila. Ang huling pangungusap ay puno ng matinding pagsisisi. Nakatanggap ako ng tawag. Huli na ang lahat ng dumating ako. Wala na sila. Wala nang natira kundi abo at ang pagsisisi na habang buhay kong dadalhin. Kasalanan ko, Eileen. Kasalanan ko. Lumingon siya at sa pagkakataong ito, ang mga pader na kanyang itinayo sa paligid ng kanyang sarili ay tuluyan ng gumuho. Nakita ni Eileen ang luha sa kanyang mga mata. Kaya itinago ko ang sarili ko sa trabaho, sa galit, sa lamig. Dahil hindi ko kayang harapin ang katotohanan na nabigo ako bilang asawa at ama. Humakbang siya palapit kay Eileen. Ang kanyang tingin ay puno ng isang desperadong katapatan. At pagkatapos ay dumating si Mia. Ang batang yun ay pumasok sa dining hall at tinanong ako kung malungkot ako. Walang takot, walang pag-aalinlangan. At sa isang iglap, para bang may isang maliit na bintana na nagbukas sa madilim kong mundo. Bigla may liwanag. Hinawakan niya ang mga kamay ni Eileen. Ang kanyang mga palad ay mainit at bahagyang nanginginig. Hindi lang ito tungkol sa pag-alala sa nakaraan, Eileen. Ito ay tungkol sa pagbibigay niyo sa akin ng pag-asa para sa hinaharap. Binigyan niyo ako ng dahilan para huminga ulit, para maramdaman ulit. Kaya't nakikiusap ako sa iyo, huwag mong bawiin iyon. Napatitig si Eileen sa kanilang magkahawak na kamay. Ang mga luha niya ay hindi na mapigilan. Ang lahat ng galit at takot na naramdaman niya ay napalitan ng isang malalim na awa at pag-unawa. Ngunit ang takot ay naroon pa rin. Ang ina niyo. Kakausapin ko siya, putol ni Ricardo. Aayusin ko ito. Magtiwala ka lang sa akin. Ipaglalaban ko kayo. Pagkatapos ay binitawan niya ang isang kamay ni Eileen at marahang hinaplos ang pisngi nito. Gusto kong patunayan sa iyo na seryoso ako, na hindi ito isang laro. Tumingin siya sa paligid ng maliit na silid, pagkatapos ay kay Eileen. Kailan ang kaarawan ni Mia? Nagulat si Eileen sa biglaang pagbabago ng usapan.
Sa susunod na linggo po. Kung gayon, sabi ni Ricardo, isang bagong determinasyon ang lumitaw sa kanyang mga mata. Hayaan mo akong magdiwang kasama niya. Hayaan mo akong bigyan siya ng isang selebrasyon na hindi niya malilimutan. Isang tunay na birthday party dito sa hardin. Lahat ng gusto niya. Mga lobo cake, mga regalo. Lahat. Napatingin si Eileen sa kanya, hindi makapagsalita. Isang birthday party. Si Mia ay hindi pa kailanman nagkaroon ng tunay na party. Ang kanilang selebrasyon ay laging isang maliit na cupcake na may isang kandila at isang mumurahing laruan kung kaya ng budget. Hayaan mo akong gawin ito para sa kanya. Pagpapatuloy ni Ricardo, bilang patunay, bilang panimula. Hayaan mo akong ipakita sa iyo na ang gusto ko lang ay ang mapasaya kayo. Tiningnan ni Eileen ang lalaki sa kanyang harapan. Ang nakikita niya ay hindi na ang amo niyang malamig at kinatatakutan o ang bilyonaryong si Don Ricardo Villaroman. Ang nakikita niya ay isang lalaking wasak na sumusubok, bumuo muli sa kanyang sarili gamit ang kaligayahan ng kanyang anak bilang mga pira-pirasong pandikit. Paano niya ito matatanggihan? Ang takot sa banta ni Doña Imelda ay naroon pa rin isang malamig na anino sa isang sulok. Ngunit sa sandaling iyon, ang init ng pangako sa mga mata ni Ricardo ay mas maningning. Sa isang boses na halos isang bulong at sa kabila ng lahat ng kanyang pag-aagam-agam, tumango siya. Sige po. Isang ngiti ng labis na cosonet ang sumilay sa mukha ni Ricardo, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata at tila nagpaliwanag sa buong silid. Hindi pa tapos ang laban. Sa katunayan, pakiramdam ni Eileen ay nagsisimula pa lamang ito. Ngunit sa gabing iyon sa loob ng maliit na silid na yon, isang kasunduan ang nabuo. Isang pangako. At sa gitna ng takot pinili ni Eileen na kumapit sa pangakong yon. Pinili niyang manatili. Ang kaarawan ni Mia ay hindi isang simpleng pagdiriwang. Ito ay isang pangarap na nagkatotoo. Ang malawak na hardin ng mansyon ay tila naging isang pahina mula sa isang libro ng fairy tale. Daan-daang mga lobo na kulay rosas at ginto ang lumulutang sa hangin nakatali sa mga arko ng bulaklak. Isang dambuhalang bouncy castle na hugis kastilyo ng prinsesa ang naging sentro ng kasiyahan. Sa isang mahabang mesa na natatakpan ng puting mantel na kahilera, ang mga makukulay na cupcake, makintab na macarons at tore ng mga tsokolate na sadyang ikinatutuwa ng mga bata. May isang babaeng nakasuot na parang isang totoong prinsesa, handang magpasaya at magkwento sa mga bisita. Nang unang masilayan ni Mia ang lahat ng ito, binitawan niya ang kamay ni Eileen at tumakbo ng may purong kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkamangha. Mama, totoo po ba ito? Sigaw niya, ang kanyang tinig ay puno ng hindi makapaniwalang saya. Para sa akin po lahat ng ito. Mula sa pintuan ng mansyon lumabas si Ricardo. Wala na ang kanyang formal na kasuotan. Nakasuot siya ng simpleng itim na t-shirt at maong na nagpabata sa kanyang anyo at nag-alis ng pader sa pagitan nila. Lumuhod siya upang maging kapantay ni Mia. Maligayang kaarawan, Mia. Sabi niya, isang nangiting hindi mapagkunwari ang sumilay sa kanyang mga labi. Niyakap siya ni Mia nang mahigpit, tumatawa sa gitna ng yakap. Ito na po ang pinakamagandang birthday sa buong buhay ko. Sa likod ni Mia nagtama ang mga mata ni Ricardo at Eileen. Ang tingin ni Ricardo ay tila nagtatanong, sobra ba? Ngumiti si Eileen bilang sagot kahit na may halong kaba sa kanyang dibdib. Oo, sobra-sobra ito. Ngunit ang kaligayahang nakikita niya sa mukha ng kanyang anak ay sapat na para burahin ang lahat ng kanyang pag-aalinlangan. Ang kasiyahan ay naging masaya at maingay. Ang hardin ay napuno ng tawanan ng mga bata, mga anak ng iba pang empleyado, at ilang piling kaibigan na personal na inimbitahan ni Ricardo. Si Ricardo, ang lalaking hindi marunong ngumiti, ay naging isang malaking bata.
Sumama siyang tumalon sa bouncy castle nagpinta ng mukha kasama ni Mia at hinayaan pa nitong suotan siya ng isang nakakatawang korona ng prinsesa. Habang pinagmamasdan ni Eileen ang lahat mula sa malayo, isang babae ang lumapit sa kanya. Matikas ito, marahil ay nasa 35 taong gulang, may hawak na kopita ng champagne, ngunit may ngiti sa labing palakaibigan. Masayang-masaya siya, sabi ng babae. Napalingon si Eileen. Opo. Ako nga pala si Catherine. Pagpapakilala nito, inilahad ang kamay. Asawa ako ng kapatid ni Ricardo, o mas tamang sabihing dating asawa. Eileen po, sagot ni Eileen bahagyang kinakabahan habang tinatanggap ang kamay nito. Isa na namang Villaroman. Huwag kang mag-alala, sabi ni Catherine na tila nabasa ang kanyang isip. Hindi ako katulad ng biyanan ko. Pumunta ako dahil personal akong tinawagan ni Ricardo. Sinabi niyang importante daw ito na may kailangan akong makilala. At ngayon, nakikita ko na kung bakit. Tumingin si Catherine kay Ricardo na masayang karga-karga si Mia. Isang milagro. 3 taon ko nang hindi nakikitang ganyan ang bayaw ko. Ang mga salita ni Catherine ay nagbigay ng kaunting kapanatagan kay Eileen, ngunit may kasama itong babala. Mag-ingat ka, bulong ni Catherine. Si Doña Imelda, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. Kung nakikita niyang masaya si Ricardo sa isang bagay na hindi niya kontrolado, gagawin niya ang lahat para sirain yon. Ang babala ay nag-iwan ng isang malamig na kaba sa puso ni Eileen, ngunit bago pa man siya makasagot, isang biglaang pagbabago sa kapaligiran ang kanyang naramdaman. Ang masayang musika ay tila humina. Ang tawanan ay tila naputol. Mula sa bukana ng hardin, dahan-dahang naglakad si Doña Imelda Villaroman. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalmadong pagbabanta. Ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siyang isang lalaking mukhang hindi bagay sa lugar, nakasuot ng kupas na polo shirt at may itsurang hindi mapakali, ngunit may bahid ng kasakiman sa mga mata. Ang lahat ng bisita ay natahimik. Maging si Ricardo ay napatigil, ang nangiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Ina, sabi niya, ang kanyang boses ay matigas. Hindi ka imbitado rito. Isang ina ay hindi kailangan ng imbitasyon sa kaararawan ng kanyang magiging apo. Sagot ni Imelda, isang nangiting tagumpay ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin kay Ricardo kundi kay Eileen. Naglakad siya palapit sa gitna ng kasiyahan, hila-hila ang lalaking kasama. Huminto sila sa harap ni na Ricardo, Eileen at Mia na ngayon ay nakakapit na nang mahigpit sa binti ng kanyang ina. Dahil kaarawan ngayon ng bata, sabi ni Imelda sa isang boses na sapat na malakas para marinig ng lahat, nagdala ako ng isang espesyal na regalo. Ibinigay niya ang isang senyas sa lalaking kasama niya. Humakbang ito pasulong. Tumingin ito kay Eileen pagkatapos ay sa batang nagtatago sa likod niya. Eileen, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay nanginginig. Nanigas si Eileen. Ang mukha ang boses. 7 taon na ang nakalipas, ngunit hindi niya malilimutan. Ito ay isang multo mula sa nakaraang ayaw na niyang balikan. Sino po siya, Mama? Tanong ni Mia. Tumingin si Imelda sa bata, ang kanyang ngiti ay puno ng kamandag. Mia, iha, gusto kong ipakilala sa iyo ang isang taong matagal mo nang hindi nakikita. Isang napakahalagang regalo. Narito na ang tunay mong ama. Ang mundo ni Eileen ay gumuho. Hindi, bulong niya. Eric, sabi ni Imelda sa lalaki, batiin mo ang anak mo. Si Eric na tila itinutulak ng isang hindi nakikitang puwersa ay sinubukang lumapit kay Mia. Mia, anak, huwag kang lalapit. Sigaw ni Eileen, ang kanyang boses ay puno ng takot. Itinulak niya si Mia sa kanyang likuran. Ang kanyang buong katawan ay naging isang pananggalang. Eileen, hayaan mo siya. Utos ni Imelda.
Karapatan niyang makita ang kanyang anak. Wala siyang karapatan. Ganti ni Eileen ang mga luha ng galit at takot ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Iniwan niya kami. Wala siya rito sa loob ng 7 taon. Ngayon nandito na siya. Giit ni Imelda at sinenyasan niya si Eric na lumapit pa. Sa pagpupumiglas ni Eileen, naharangan ng daan ang kanyang kamay ay dumapo sa isang mesang pinalamutian. Sa desperasyon dinampot niya ang unang bagay na kanyang nahawakan, isang baso na puno ng malamig na fruit juice. Nang muling sumubok si Eric, naabutin si Mia isang malakas na tunog ng pagbuhos ng likido ang umalingaw-ngaw. Ang laman ng baso ay tumama ng buong-buo sa mukha ni Doña Imelda. Ang kulay kahel na juice ay dumaloy sa kanyang perpektong ayos na buhok, sa kanyang mamahaling bestida at sa kanyang nagulat na mukha. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong hardin. Ang unang kumilos ay si Ricardo. Ang pagkabigla sa kanyang mukha ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Sa isang malakas na tulak, itinumba niya si Eric palayo kay Eileen at Mia. Bumagsak si Eric sa damuhan. "Mga gwardiya!" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Ricardo. Palabasin sila ngayon din. Ang perpektong pagdiriwang ay naging isang ganap na kaguluhan. Ang mga bisita ay nagulantang, ang mga bata ay nagsimulang umiyak. Ang 2 gwardiya ay mabilis na lumapit at kinaladkad palabas si Eric at ang basang-basa at napahiyang si Doña Imelda. Sa gitna ng lahat ng ito, si Eileen ay nakatayo na parang isang estatwa nanginginig. Ang tanging nagpapatunay na buhay siya ay ang mahigpit niyang yakap sa kanyang humahagulgol na anak. "Eileen!" Simula ni Ricardo papalapit sa kanya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Eileen. Tila wala siyang naririnig. Ang tanging nakikita niya ay ang mga piraso ng kanilang nasirang pangarap na nakakalat sa damuhan. Binuhat niya si Mia at walang lingon-lingon tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa mga lobo, palayo sa cake, palayo sa kastilyo. Tumakbo siya palayo sa lalaking nangako sa kanya ng kaligayahan. Tumakbo siya palayo sa paraisong naging isang bangungot. Ang pagtakbo ni Eileen ay hindi natapos sa tarangkahan ng mansyon. Dinala siya ng kanyang mga paa na pinapatakbo ng takot at adrenaline pabalik sa pamilyar na mga eskinita ng kanilang dating barangay. Bawat hakbang palayo sa kumikinang na mundo ni Ricardo ay isang hakbang pabalik sa masakit, ngunit ligtas na realidad na kanyang kinagisnan. Ang kanilang inuupahang kwarto ay naroon pa rin maliit at masikip na tila lalo pang lumiit matapos nilang matikman ang luwag ng mansyon. Ngunit sa gabing iyon, ang 4 na sulok ng silid na yon ay hindi isang bilangguan. Ito ay isang kanlungan. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay ang amoy ng kaligtasan. Isinara niya ang pinto, ikinulong ang kanilang sarili sa loob. Niyakap niya si Mia na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Hinaplos niya ang buhok nito, ibinulong ang mga salitang pampakalma, kahit na ang sarili niyang puso ay wasak na wasak. "Shh, anak, tama na. Ligtas na tayo rito," bulong niya. Nang sa wakas ay nakatulog si Mia dahil sa pagod, maingat niya itong inihiga sa kanilang nag-iisang kama. Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang anak, ang mga bakas ng luha, sa mga pisngi nito, ang bahagyang pagkunot ng noo, kahit sa pagtulog. Isang matinding galit ang pumuno sa dibdib ni Eileen. Galit sa sarili dahil hinayaan niyang mangyari ito. Galit dahil pinaniwala niya ang kanyang anak na posible ang isang fairy tale. Tapos na, mariin niyang sinabi sa kawalan. Dito na magwawakas ang lahat. Sa labas ang kalangitan ay tila nakikidalamhati. Ang mahinang ambon ay naging isang malakas na buhos ng ulan. Ang tunog ng mga patak sa yero nilang bubong ay parang walang tigil na pagtambol, isang saliw sa unos na nagaganap sa kanyang puso. Ilang oras ang lumipas. Ang tanging ilaw ay mula sa isang bumbilya sa kisame. Ang tanging ingay ay ang walang tigil na ulan. At pagkatapos, may isa pang tunog, isang tunog
na hindi dapat naroroon, isang kalabog sa kanilang manipis na pinto. Nanigas si Eileen. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog na parang isang kabayong tumatakbo. Sinong maghahanap sa kanila sa ganoong oras ng gabi sa gitna ng isang malakas na bagyo? Ang unang pumasok sa kanyang isip ay si Eric, o mas masahol pa isang utusan ni Doña Imelda. Muli isang mas malakas na katokmas desperado. Nanginginig na lumapit si Eileen sa pinto. Sumilip siya sa isang maliit na butas sa tabi ng bintana. Ang kanyang hininga ay napigil sa kanyang lalamunan. Sa labas, sa gitna ng rumaragasang ulan, nakatayo si Ricardo Villaroman. Ang kanyang mamahaling t-shirt at maong ay basang-basa, nakadikit sa kanyang katawan. Ang kanyang buhok ay tumutulo at ang kanyang mukha ay isang larawan ng paghihirap. Wala na ang imahe ng makapangyarihang Don. Ang nakatayo sa labas ng kanyang pinto ay isang lalaking mukhang nalulunod, hindi sa ulan, kundi sa sarili niyang desperasyon. Eileen, sigaw niya mas malakas kaysa sa ugong ng ulan. Please, mag-usap tayo. Hindi gumalaw si Eileen. Nais niyang isara ang kanyang mga mata at magpanggap na wala siya roon, na isa lamang itong masamang panaginip. Eileen, nakikiusap ako. Sigaw muli ni Ricardo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Alam niyang nagsasabi ito ng totoo. Ang katigasan ng ulo ni Ricardo ay isang bagay na natutunan na niya. Sa huli dahil sa takot na baka magising si Mia o makatawag pansin sa mga kapitbahay, binuksan niya ang pinto. Hinarangan niya ang daan gamit ang kanyang katawan. Umalis na po kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng ulan. Hindi, sagot ni Ricardo, sumusubok sumilong sa maliit na silong ng kanilang bubong. Pakinggan mo muna ako. Isang tawa na walang bahid ng saya ang kumawala kay Eileen. Pakinggan. Ano pa po ang dapat kong pakinggan? Malinaw na po ang lahat. Nakita niyo na po, di ba? Ito ang nangyayari kapag pinaghalo ang mundo natin. Gulo, sakit. At sino po ang laging nasa dulo ng lahat ng ito? Ang anak ko. Kasalanan ko. Pag-amin ni Ricardo. Dapat ay nahulaan kong gagawin yon ng ina ko. Pero aayusin ko ito. Aayusin, putol ni Eileen. Ang kanyang boses ay tumaas na sa galit. Paano niyo aayusin ang takot sa mga mata ng anak ko? Paano niyo aayusin ang katotohanang dinala niyo sa buhay namin? Ang isang lalaking matagal na naming ibinaon sa limot. Tingnan ninyo ang paligid ninyo. Sir. Itinuro niya ang madilim at basang eskinita. Ito ang mundo namin. Sikip, mahirap, simple. Hindi kami nababagay sa magarbong hardin ninyo, sa mga party ninyo, sa gulo ng pamilya ninyo. Maari kayong maging bahagi niyon. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Kaya kong ibigay sa inyo ang lahat ng yon. Hindi namin kailangan ang lahat ng yon. Sigaw ni Eileen. Ang mga luha ay muling bumuhos, humahalo sa patak ng ulan sa kanyang mukha. Ang kailangan namin ay kapayapaan. Isang bagay na hindi nyo kayang ibigay, kaya't nakikiusap po ako, umalis na kayo. Bumalik na kayo sa mansyon ninyo at hayaan nyo na kami sa maliit naming mundo. Tumingin si Ricardo sa kanya. Ang ulan ay malayang dumadaloy sa kanyang mukha. Hindi na malaman kung ito ba ay tubig ulan o luha. Ang kanyang perpektong kontrol ay tuluyan ng gumuho. Hindi mo ba maintindihan? Sabi niya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Hindi ito tungkol sa mansyon. Hindi ito tungkol sa pera. Humakbang siya palapit. Hindi na alintana ang ulan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanya. Tila binabasa ang kanyang kaluluwa. Sa loob ng 3 taon, ang mansyon na iyon ay isang malamig at walang buhay na lugar. Isang puntod. Ngunit nang dumating kayo, nang dumating si Mia, bigla itong nagkaroon ng buhay. Nagkaroon ng tawanan. Nagkaroon ng liwanag. Hindi ko na kayang bumalik sa dati, Eileen. Hindi ko na kaya. Napaatras si Eileen, nanginginig sa tindi ng emosyong nakikita niya. Hindi ko na kayang mag-isa.
Pagpapatuloy ni Ricardo ang kanyang boses ay naging isang desperadong bulong. Dahil hindi ko na alam kung paano. Dahil mahal ko kayo. Ang mga salita ay binitiwan sa gitna ng malakas na dagundong ng kulog. Nanlaki ang mga mata ni Eileen, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Mahal kita, Eileen. Ulit ni Ricardo, ang bawat salita ay isang panunumpa. At mahal ko si Mia, hindi bilang pamalit sa nawala sa akin, kundi bilang sila, bilang kayo. Kayo ang nagligtas sa akin. At ngayon, natatakot akong mawala kayo. Nakatayo lamang si Eileen, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay gustong maniwala. Ang puso niya ay sumisigaw na yakapin ang lalaking nasa harap niya. Ngunit ang isip niya, ang isip ng isang ina na natutong mag-ingat, ay sumisigaw ng panganib. Marahan dahan-dahan, umiling siya. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang sakit sa kanyang mga mata ay katumbas ng sakit na nakikita niya kay Ricardo. Pasensya na, bulong niya. At sa mga salitang yon, dahan-dahan niyang isinara ang pinto. Hindi ito isang malakas na pagsasara. Hindi ito marahas. Ito ay isang marahan, ngunit pinal na tunog, isang tunog ng pagtatapos. Sumandal siya sa pinto, ang kanyang mga tuhod ay tuluyan ng bumigay. Napaupo siya sa sahig at doon sa dilim, tahimik siyang humagulgol. Sa labas na iwan si Ricardo Villaroman, mag-isa sa gitna ng walang tigil na buhos ng ulan. Ang tunog ng isinarang pinto ay mas masakit pa kaysa sa pinakamatalim na patalim. Ang mga araw na sumunod ay isang pagsubok ng katatagan para kay Eileen. Ang pagbabalik sa kanilang dating buhay ay mas mahirap kaysa sa kanyang inaasahan. Ang bawat sulok ng kanilang maliit na kwarto ay tila nangungusap, ipinapaalala sa kanya ang lawak at ginhawang kanilang iniwan. Ang pagbabalik sa paglalabada para sa mga kapitbahay at pagtanggap ng maliliit na trabaho para lamang makaraos ay isang sampal ng realidad. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang makita ang pagbabago kay Mia. Ang dating masayahing bata na puno ng kwento ay naging tahimik at malungkutin. Madalas niya itong nahuhuling nakatitig sa kawalan o lihim na tinitingnan ang lukot na drawing na pinulot ni Ricardo na naitago pala niya bago sila tumakbo. Mama, babalik pa po ba tayo sa malaking bahay? Tanong ni Mia isang gabi. Ang kanyang boses ay isang mahinang bulong. Isang kirot ang naramdaman ni Eileen. Hindi na, anak. Dito na ulit ang bahay natin. Pero namimiss ko na po siya. Sabi ni Mia, hindi na kailangan pang pangalanan kung sino ang tinutukoy. Niyakap na lamang ni Eileen ang kanyang anak. Walang mahanap na salitang makapag-aalis sa sakit na pareho nilang nararamdaman. Ang kapayapaang hinahangad ni Eileen sa kanilang pagbabalik ay hindi dumating. Sa halip, isang bagong uri ng takot ang nagsimulang bumalot sa kanila. Isang hapon, habang sinusundo niya si Mia mula sa pampublikong paaralan, nakita niya si Eric, ang ama ni Mia, na nakatayo sa kabilang kalsada nanonood. Nanigas si Eileen. Hinila niya si Mia palapit sa kanya at nagmadaling maglakad sa ibang direksyon. Kinabukasan, naroon na naman si Eric sa parehong lugar. Hindi ito lumalapit. Hindi ito nagsasalita. Nanonood lamang ito. Ang kanyang presensya ay isang tahimik na pagbabanta, isang aninong sumusunod sa kanila. Alam ni Eileen kung sino ang nasa likod nito. Si Doña Imelda. Ito ang paraan niya ng pagpapakita kung gaano kalawak ang kanyang kapangyarihan na kaya niyang sirain ang kanilang kapayapaan kahit saan sila magtago. Isang umaga, habang nagwawalis si Eileen sa labas ng kanilang pinto, isang kartero ang lumapit at iniabot sa kanya ang isang makapal na brown envelope. Ang selyo sa sobre ay nagmula sa korte ng lungsod. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, ang mga salitang nakalimbag sa opisyal na papel ay tila sumasaksak sa kanyang mga mata. Petition for custody. Si Eric Salvador ay nagsampa ng kaso
para makuha ang legal na pangangalaga kay Mia. Ang papel ay nalaglag mula sa kanyang mga kamay. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay at napaupo siya sa semento. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ito na iyon. Ang pinakamasama niyang kinatatakutan ay nagkatotoo. Gagamitin ni Doña Imelda ang batasang pera at ang lahat ng kanyang impluwensya para kunin ang kanyang anak. Paano siya lalaban? Isa lamang siyang labandera. Wala siyang pera para sa abogado. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa mga mayayaman at makapangyarihan? Sa sandaling iyon, naramdaman ni Eileen ang isang ganap na kawalan ng pag-asa. Napayakap siya sa kanyang mga tuhod at doon sa gitna ng alikabok ng daan, tahimik siyang umiyak. Ilang sandali siyang nasa ganoong posisyon ng isang itim at makintab na kotse ang huminto sa tapat ng kanilang bahay. Hindi niya ito pinansin. Marahil ay isa lamang itong kliyente ng kalapit na patahian. Ngunit ang pinto ng kotse ay bumukas at isang pares ng mamahaling sapatos na katad ang tumapak sa lupa. Eileen! Ang boses na yon. Itinaas ni Eileen ang kanyang ulo. Nakatayo sa harap niya si Ricardo Villaroman. Hindi siya basa ng ulan ngayon. Nakasuot siya ng isang perpektong business suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng kapangyarihan. Ang mga ito ay puno ng isang malalim na pag-aalala na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Nalaman ko? Sabi niya sa mahinang boses, ang kanyang tingin ay napunta sa sulat na nakakalat sa sahig. May mga mata at tainga ako sa korte. Alam kong darating ito ngayon. Hindi sumagot si Eileen. Wala na siyang lakas para magalit. Wala na siyang lakas para itaboy ito. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng isang pagkatalo. Yumuko si Ricardo at marahang pinulot ang mga papel. Tiningnan niya ito, ang kanyang panga ay tumigas sa galit. Hindi siya magtatagumpay, sabi niya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Eileen. Paano po may pera siya? May pera ang ina niyo. May mga abogado sila. Ako po ano ang mayroon ako. Mayroon ka sa akin. Sagot ni Ricardo, ang kanyang boses ay matatag at puno ng katiyakan. Tumingin si Eileen sa kanya naguguluhan. Hindi ako pumarito para makiusap na bumalik ka, sabi ni Ricardo na tila nabasa ang kanyang isip. Pumarito ako para mag-alok ng isang plano, isang solusyon. Kinuha ko na ang pinakamahusay na abogado sa bansa. Handa na siyang labanan ito. Abogado, wala po akong pambayad. Ako na ang bahala sa lahat. Putol ni Ricardo. Ngunit kailangan natin ng higit pa sa isang magaling na abogado, Eileen. Si Eric, ang biolohikal na ama. Kahit na iniwan niya kayo, may mga karapatan pa rin siya sa ilalim ng batas, lalo na't wala kang asawa. Madali nilang maipipinta ang isang larawan ng isang ina na walang kakayahang mag-alaga, walang permanenteng trabaho, walang matatag na tahanan. Bawat salita ay parang isang dagok kay Eileen dahil alam niyang totoo ang mga ito. Kailangan nating ipakita sa korte na si Mia ay bahagi ng isang matatag at kumpletong pamilya. Pagpapatuloy ni Ricardo ang kanyang tingin ay hindi bumibitiw sa kanya. Isang pamilyang may kakayahang magbigay sa kanya ng lahat ng kanyang pangangailangan. Pero wala tayong ganoong pamilya. Halos pabulong na, sabi ni Eileen. At doon sa gitna ng isang maruming eskinita, sa ilalim ng matinding sikat ng araw, ginawa ni Ricardo Villaroman ang isang bagay na hindi kailanman inaasahan ni Eileen. Dahan-dahan siyang lumuhod sa isang tuhod. Ang kanyang mamahaling pantalon ay dumikit sa alikabok ng daan. Hinawakan niya ang kamay ni Eileen. Kung gayon bumuo tayo ng isa. Napatitig si Eileen sa kanya, ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis na halos hindi na siya makahinga. Alam ko hindi ito romantiko. Sabi ni Ricardo, isang bahagyang ngiti ng pait ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito sa ilalim ng buwan at mga bituin. Ito ay sa gitna ng isang krisis. Ngunit ang nararamdaman ko ay hindi nagbago, Eileen. Ang alok ko ay hindi nagbago.
pakasalan mo ako. Napaatras si Eileen, binawi ang kanyang kamay. Nababaliw na po kayo. Hindi po tayo pwedeng magpakasal para lang manalo sa isang kaso. Hindi lang ito para manalo sa kaso. Giit ni Ricardo, nananatili sa kanyang posisyon. Ito ang pinakamalakas na paraan para protektahan si Mia. Ito ang magbibigay sa kanya ng apelyido ko, ng proteksyon ko ng lahat ng karapatan bilang anak ko. At oo, gagawin ko ito dahil mahal kita. Tumingin siya sa mga mata ni Eileen, ang kanyang kaluluwa ay tila nakalantad. Ito ay isang panukala ng desperasyon, oo. Ngunit ito rin ay isang panukala ng pag-ibig. Ang pinakatotoong pag-ibig na kaya kong ibigay. Bigyan mo ako ng karapatang ipaglaban kayo, hindi bilang isang tagalabas, kundi bilang asawa mo, bilang ama ni Mia. Si Eileen ay napatingin sa sulat ng hukuman na nasa sahig. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking nakaluhod. Sa kanyang harapan, iniaalay ang kanyang pangalan, ang kanyang yaman at ang kanyang puso bilang kanilang kalasag. Ang isip niya ay sumisigaw na ito ay isang kabaliwan, isang kasal na isinilang mula sa kagipitan. Ngunit ang puso niya ang puso ng isang ina na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak ay nagsasabi ng ibang bagay. Ang pagpapakasal kay Ricardo ay isang malaking sugal. Ito ay pagpasok sa isang mundo ng panganib at intriga. Ngunit ang hindi pagpapakasal sa kanya ay isang tiyak na kapahamakan, ang panganib na mawala si Mia magpakailanman. Sa pagitan ng dalawang nakakatakot na pagpipilian, meron lamang isang landas na posibleng tahakin. Dahan-dahan marahan, habang ang mga luha ay muling dumadaloy sa kanyang mga pisngi, hindi na luha ng pagkatalo, kundi luha ng isang mapanganib na desisyon. Tumango siya. Isang tango lamang. Ngunit para kay Ricardo ang isang tangong yon ay sapat na. Tumayo siya, ang casonet sa kanyang mga mata ay sumisikat na parang araw. Hinawakan niya ang mukha ni Eileen gamit ang kanyang dalawang kamay. Hindi ka magsisisi. Bulong niya. Hindi alam ni Eileen kung yun ay isang pangako o isang panalangin. Ngunit sa sandaling iyon, habang nakatayo sila sa gitna ng kanilang magkaibang mundo, pinili niyang maniwala. Pinili niyang lumaban. Ang boardroom ng Villaroman Corporation ay isang silid na binuo para sa kapangyarihan. Nakatayo sa pinakamataas na palapag ng isang gusaling salamin sa puso ng Makati, ang mga bintana nito ay nag-aalok ng isang malawak na tanawin ng syudad. Ngunit sa loob ang hangin ay mas malamig kaysa sa labas. Ang mahabang mesa na gawa sa dark mahogany, ang matataas na leather na upuan, ang mga larawan ng mga yumaong Villaroman patriarch na nakasabit sa dingding, lahat ay tila mga tahimik na saksi sa isang paparating na hatol. Pagpasok ni Ricardo, ang lahat ng miyembro ng board ay naroon na, nakaupo sa kani-kanilang pwesto. Ang kanilang mga mukha ay mga maskarang hindi mabasa, ngunit ang tensyon sa kanilang mga balikat ay hindi maitatago. Sa pinakadulo ng mesa sa upuang para sa tagapangulo, nakaupo si Doña Imelda. Ang kanyang anyo ay kalmado at kontrolado, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab na parang dalawang nagbabagang uling. Bago siya pumasok, iniwan niya si Eileen sa isang maliit na waiting area sa labas. Hintayin mo ako. Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang bagay na hindi masabi ng kanyang mga labi. Ano man ang mangyari, Ricardo Villaroman. Simula ni Doña Imelda sa isang boses na formal at walang emosyon na lalong nagpabigat sa katahimikan. Tinawag ko ang pambihirang pagpupulong na ito bilang tugon sa isang krisis na nagbabanta, hindi lamang sa reputasyon ng ating kumpanya, kundi maging sa katatagan ng ating pamumuno. Ikinumpas niya ang kamay sa kanyang assistant na mabilis na namahagi ng mga folders sa bawat miyembro. Sa loob ng mga folder na yan, pagpapatuloy ni Imelda ay makikita ninyo ang isang ulat mula sa isang pribadong imbestigador kasama ang mga larawan
mula sa isang insidenteng naganap kamakailan lamang. Ipinapakita nito ang isang pattern ng pabigla-bigla at hindi makatwirang pag-uugali mula sa ating kasalukuyang Pangulo, pag-uugaling nag-ugat sa isang hindi katanggap-tanggap na relasyon sa isang hamak na kasambahay. Nagkaroon ng mahinang bulungan sa paligid ng mesa habang binubuklat ng mga miyembro ang mga folder. Nakita ni Ricardo ang mga litrato, ang gulo sa birthday party, ang galit sa kanyang mukha, ang basang-basang damit ng kanyang ina, ang aking anak. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay puno ng huwad na pag-aalala, ay dumadaan sa isang matinding emosyonal na paghihirap. Ang kanyang mga desisyon ay hindi na nakabatay sa lohika ng negosyo, kundi sa isang personal na kahinaan. Dahil dito, bilang isang mayoryang shareholder at bilang isang ina na nagmamalasakit, wala akong pagpipilian kundi ang maghain ng isang mosyon ang pagpapatalsik kay Ricardo Villaroman bilang Pangulo ng Villaroman Corporation sa kadahilan ng kawalan ng kakayahang pangkaisipan na naglalagay sa kumpanya sa matinding panganib. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon kay Ricardo, naghihintay ng kanyang pagtatanggol, ng kanyang galit, ng kanyang paliwanag. Ngunit si Ricardo ay nanatiling tahimik. Dahan-dahan siyang tumayo, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mesa. Inilibot niya ang kanyang tingin sa bawat miyembro, mga lalaki at babaeng kilala niya, sa buong buhay niya, mga kasosyo, sa negosyo, mga kaibigan ng kanyang ama. Totoo, ang lahat ng sinabi ng aking ina. Simula niya ang kanyang boses ay kalmado na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Imelda. Totoong ang aking mga desisyon sa mga nakalipas na linggo ay hindi na nakabatay sa kung ano ang mabuti para sa stock market. Totoong ang aking focus ay wala na sa quarterly reports at totoong ang aking pag-uugali ay nagbago dahil sa isang babae at sa kanyang anak. Huminga siya ng malalim. Ngunit kung saan nagkakamali ang aking ina ay sa kanyang konklusyon. Hindi ito tanda ng kahinaan. Ito ay tanda na sa wakas, pagkatapos ng 3 taon, ako ay muling nagiging isang tao. Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Sa loob ng 3 taon, pinatakbo ko ang kumpanyang ito na parang isang makina. Bakit? Dahil ako mismo ay naging isang makina. Isang multo na nakasuot ng business suit. Isang pusong patay na nagpapanggap na may buhay. Nagtrabaho ako nang walang tigil, hindi dahil sa dedikasyon, kundi para takasan ng sakit ng pagkawala ng aking pamilya. At naging matagumpay ako. Ang ating kita ay lumago, ngunit ang aking kaluluwa ay namatay. Ang kanyang boses ay nagsimulang magkaroon ng bigat ng isang emosyong matagal niyang itinago. At pagkatapos ay dumating sila, isang babaeng hindi humingi ng kahit ano at isang batang nagturo sa akin kung paano muling ngumiti. Ipinakita nila sa akin na may buhay pa pala sa labas ng boardroom na ito. May pag-asa pa pala sa kabila ng aking nakaraan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ina. Ang relasyong ito ay hindi isang kahinaan, ina. Ito ang aking kaligtasan. At ang babaeng tinatawag mong hamak na kasambahay ay ang babaeng pakakasalan ko. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig sa silid. Si Imelda ay namutla. At ang kanyang anak, dagdag ni Ricardo, ay ituturing kong akin. Ibibigay ko sa kanya ang aking pangalan at ang aking proteksyon. Sila ang aking pamilya ngayon. Naglakad siya patungo sa bintana, nakatalikod sa kanila, nakatingin sa syudad sa ibaba. Kaya't narito ang aking desisyon. Hindi ko ipagtatanggol ang aking posisyon. Sa halip, bibigyan ko kayo ng isang pagpipilian. Maaari ninyong piliin ang isang pangulo na isang perpektong makina, isang taong ang tanging alam ay tubo at paglago. O maaari ninyong piliin ang isang lalaking natutong muling maging tao, isang lalaking may puso, isang lalaking may pinaglalaban na mas mahalaga pa kaysa sa pera.
Lumingon siyang muli. Sa kanila, ang kanyang mukha ay isang larawan ng hindi matitinag na determinasyon. Ngunit alamin ninyo ito, kung ang presyo ng aking kaligayahan, kung ang presyo ng pagkakaroon ko ng pamilya ay ang kumpanyang ito, kung gayon, buong puso ko itong ibibigay. Piliin ninyo. Isang nakabibinging katahimikan, walang nangahas magsalita, hanggang sa isang boses ang bumasag dito. Si Catherine, sa loob ng 3 taon. Sabi niya nakatingin sa board, nakita nating lahat kung paano naging anino ng kanyang sarili, si Ricardo. Naging mas mahusay siyang negosyante, Pero nawala natin ang tao. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita ko siyang muli. Masaya may pinaglalaban. Tanungin ninyo ang inyong sarili, sino ang mas mahusay na pinuno? Ang isang henyo na wasak ang kalooban o isang taong buo muli ang pagkatao? Ang mga salita ni Catherine ay tumago sa silid. Oras na para bumoto. Mariing sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Ang sumunod na mga minuto ay puno ng tensyon. Ang bawat pagtaas ng kamay ay tila napakabagal. Tiningnan ni Ricardo, ang pagbilang ang kanyang mukha ay kalmado. Tinanggap na anuman ang magiging resulta, 5 pabor sa pagpapatalsik, 4 na tutol, 2 pang boto ang natitira. Ang isang matandang miyembro, isang kaibigan ng kanyang ama, ay nag-alinlangan bago dahan-dahang itinaas ang kamay para tutulan ng mosyon. Tabla, 5-5. Ang lahat ng tingin ay napunta sa huling miyembro, isang tahimik na babae na bihirang magsalita. Tumingin siya kay Imelda, pagkatapos ay kay Ricardo. Huminga siya ng malalim at itinaas ang kanyang kamay laban sa mosyon. 6 laban sa 5. Isang buntong hininga ng Cosonet ang kumawala sa mga sumuporta kay Ricardo. Si Imelda ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng pagkatalo at hindi makapaniwalang galit. Nanalo si Ricardo, ngunit hindi siya ngumiti. Hindi siya nagdiwang. Sa halip naglakad siya ng dahan-dahan patungo sa kinauupuan ng kanyang ina. Yumuko siya, ang kanyang boses ay isang bulong na para lamang sa kanya. Itigil mo na ito, ina. Sabi niya, ang kanyang tono ay hindi na galit, kundi isang pinal na pakiusap. Dahil sa araw na ito, hindi mo lang basta natalo ang isang kasamahan sa board. Sa araw na ito, muntik mo nang tuluyang maiwala ang iyong anak. Tumayo siya ng tuwid, hindi na hinintay ang sagot. Naglakad siya palabas ng boardroom, nilampasan ang mga naguguluhang miyembro. Nang buksan niya ang pinto, naroon si Eileen, nakatayo, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang sagot sa mga mata ni Ricardo bago pa man ito makapagsalita. Ngunit bago pa man nila maranasan ang Cosonet ng kanilang tagumpay, ang pinto ng boardroom ay muling bumukas. Lumabas si Doña Imelda, ang kanyang dignidad ay basag, ngunit ang kanyang pagmamataas ay buo pa rin. Tumingin siya kay Ricardo, pagkatapos ay kay Eileen, isang tingin na puno ng paghamak. Nanalo ka sa laban, Ricardo. Sabi niya, ang kanyang boses ay isang malamig na pangako ng mga darating pa. Ngunit tignan natin kung mananalo ka sa digmaan. At sa mga salitang yon, tumalikod siya at naglakad paalis. Iniwan silang dalawa sa gitna ng pasilyo. Ang bigat ng isang digmaang hindi pa tapos ay nakapatong sa kanilang mga balikat. Ang kasal ay hindi ginanap sa isang malaking simbahan o sa isang marangyang reception hall. Ito ay idinaos sa mismong lugar kung saan nagsimula ang kaguluhan at kalaunan ay natagpuan ang pag-asa, ang hardin ng mansyon ng mga Villaroman. Ang paghahanda ay mabilis at pribado. Walang daan-daang bisita, walang media. Ang mga naroon lamang ay ang iilang taong tunay na mahalaga, si Catherine na tatayong maid of honor, ilang malalapit na kaibigan at kasamahan sa trabaho na sumuporta kay Ricardo sa board meeting, at ang matatapat na kasambahay na naging mga saksi sa tahimik na pagbabago sa loob ng mansyon.
Isang simpleng arko na pinalamutian ng puting rosas at baby's breath ang itinayo sa gitna ng damuhan. Ang mga upuan para sa mga bisita ay iilan lamang lumilikha ng isang kapaligirang intimo at taimtim. Sa loob ng isa sa mga silid ng mansyon, pinagmamasdan ni Eileen ang kanyang sarili sa salamin. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na abot tuhod. Hindi ito gawa ng isang sikat na taga-disenyo, ngunit sa paningin niya ito ang pinakamagandang damit sa mundo. Ang kanyang buhok ay nakalugay lamang pinalamutian ng isang maliit na suklay na may mga perlas. Tatabi niya si Mia ay umiikot-ikot sa kanyang kulay rosas na damit, masayang-masaya sa kanyang papel bilang flower girl. Ang ganda-ganda mo, Mama. Sabi ni Mia, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Para kang isang tunay na prinsa. Ngumiti si Eileen, ngunit hindi maalis ang isang maliit na kaba sa kanyang dibdib. Ito na yon, ang araw na mag-uugnay sa kanya sa isang pangalan, sa isang mundo na dati ay pinapangarap lamang niyang silipin mula sa malayo. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pumasok si Catherine, ang kanyang mukha ay seryoso. "Eileen," sabi niya sa mahinang boses, "nandito siya." Hindi na kailangang itanong ni Eileen kung sino ang tinutukoy. Ang kaba sa kanyang dibdib ay naging isang malamig na bato. Guguluhin ba niya ang kasal? Hindi ko alam. Pag-amin ni Catherine, pero ayaw niyang umalis. Gusto ka raw niyang makausap. Mag-isa. Huminga ng malalim si Eileen. Hinaplos niya ang buhok ni Mia. "Baby, dito ka muna kay Tita Catherine mo ha. May kakausapin lang si Mama." Iniwan niya ang dalawa at buong tapang na lumabas ng silid. Sa ibaba sa isang maliit na sala na malayo sa hardin kung saan naghihintay ang mga bisita, nakatayo si Doña Imelda Villaroman. Nakasuot siya ng isang eleganteng kulay abo na bestida. Wala ang nag-aapoy na galit sa kanyang mga mata. Sa halip ang naroon ay isang bagay na mas komplikado, isang halo ng pagod pagmamataas at isang kalungkutang hindi maikakaila. Hindi siya lumingon nang pumasok si Eileen. "Ano po ang kailangan ninyo, ma'am?" Tanong ni Eileen, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit matatag. "Gusto kong malaman kung bakit," sabi ni Imelda, ang kanyang tingin ay nasa labas ng bintana. "Sa lahat ng babae sa mundo, bakit ikaw? Ano ang meron ka na wala ang iba?" Lumapit si Eileen, huminto ilang talampakan mula sa kanya. "Siguro po dahil hindi ako humingi ng kahit ano. Siguro dahil ang anak ko sa kanyang pagiging inosente ay nakita ang anak ninyo hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang taong malungkot." Sa wakas ay lumingon si Imelda, ang kanyang mga mata ay sinusuri si Eileen. "Akala mo ba? Sapat na yan. Ang pag-ibig ay hindi nagpapakain. Ang pag-ibig ay hindi nagpapatakbo ng isang korporasyon." Hindi nga po pagsang-ayon ni Eileen. Pero ang pag-ibig ang nagbibigay ng dahilan para bumangon sa umaga. Ang pag-ibig ang naghihilom ng mga sugat na hindi kayang pagalingin ng pera. Ang anak niyo po, nasaktan siya ng husto. Ang kailangan niya ay hindi isang business partner. Ang kailangan niya ay isang pamilya. Isang buntong hininga ang kumawala kay Imelda. Isang tunog na puno ng bigat. Nawala na ang una niyang pamilya. At kasama noon, nawala rin ang isang bahagi niya. Natakot ako. Natakot akong kapag muli siyang nagmahal, muli lang siyang masasaktan. Mas madali kung mananatili siyang abala sa trabaho, ligtas sa loob ng mga pader na itinayo niya. Hindi po yun buhay, ma'am. Iyon po ay isang pagkakakulong, mahinang sabi ni Eileen. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng musika mula sa hardin. Hindi kita gusto para sa kanya. Pag-amin ni Imelda, ang kanyang mga salita ay matalas, ngunit walang lason. Nagmula ka sa ibang mundo, hindi mo naiintindihan ang mga sakripisyo, ang mga tungkulin na kaakibat ng pangalang Villaroman.
Marahil po tama kayo, sagot ni Eileen. Pero naiintindihan ko po ang ibig sabihin ng magmahal ng walang kondisyon. Naiintindihan ko ang ibig sabihin ng pagprotekta sa isang anak kahit na kapalit nito ay ang sarili kong buhay. At naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman ng anak ninyo dahil nakita ko ito sa sarili kong mga mata. Tinitigan ni Imelda si Eileen at sa unang pagkakataon, nakita ni Eileen ang isang bagay na higit pa sa isang matapobreng matriarka. Nakita niya ang isang ina na natatakot na mawala ang kanyang anak sa pangalawang pagkakataon, hindi sa kamatayan, kundi sa isang buhay na hindi na niya bahagi. May isang kondisyon ako. Sabi ni Imelda, ang kanyang boses ay halos isang bulong. Nagulat si Eileen. Po, iuurong ko ang lahat ng suporta ko kay Eric Salvador. Sabi niya, ang bawat salita ay tila isang malaking sakripisyo. Titiyakin kong hindi na niya kayo guguluhin pa, ngunit may kapalit. Huminga siya ng malalim. Patunayan mo sa akin na kaya mong pasayahin ang anak ko. Patunayan mo sa akin na hindi ka isang pagkakamali. Dahil kung saktan mo siya, kung iwanan mo siya, tandaan mo ito, Eileen. Gagamitin ko ang lahat ng aking kapangyarihan para sirain ka. Hindi ito isang banta. Ito ay isang kasunduan. Isang mapait, nag-aatubiling pagsuko. Isang tigil putukan sa kanilang digmaan. Tumingin si Eileen sa matandang babae, hindi na may takot, kundi may isang bagong tuklas na lakas at pag-unawa. Ngumiti siya, isang maliit, ngunit matatag na ngangiti. Hindi ko po kailangang patunayan yon sa inyo, sagot niya. Ang kailangan ko lang gawin ay mahalin siya. At iyon po, ma'am, ay isang bagay na hindi ko na kailangang pag-isipan pa. Hindi na niya hinintay ang sagot. Marahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng silid. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa hardin, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila gumaan. Hindi ito isang mainit na pagtanggap, ngunit ito ay isang simula. At kung minsan ang isang simula ay sapat na, nang marating niya ang bukana ng hardin, ang lahat ng ingay ay tila naglaho. Ang lahat ng mga mata ay nasa kanya, ngunit ang tanging nakikita niya ay ang lalaking naghihintay sa kanya sa dulo ng pasilyo ng mga bulaklak. Nakatayo roon si Ricardo sa kanyang itim na suit. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti ng kasonet ng pag-ibig ng isang hinaharap na sa wakas ay abot kamay na nila. Sa tabi niya si Mia ay naghihintay, hawak ang isang basket ng mga talulot ng bulaklak. Kumaway ito, ang kanyang mukha ay sumisikat sa purong kaligayahan habang dahan-dahan siyang naglalakad palapit sa saliw ng isang malambing na musika. Alam ni Eileen na ang lahat ng sakit, lahat ng luha, lahat ng takot ay may katuturan. Ang bawat hakbang ay isang sumpaan, isang pangako na haharapin nila ang anumang unos na darating, hindi bilang dalawang tao mula sa magkaibang mundo, kundi bilang isa. Bilang isang pamilya. 6 na buwan ang lumipas. Ang taglagas ay nagbigay daan sa isang banayad na taglamig at sa loob ng mansyon ng mga Villaroman, isang bagong uri ng init ang nanahan, isang init na hindi nagmumula sa mga fireplace kundi sa mga pusong nagsisimula ng maghilom. Gaya ng ipinangako, tinupad ni Doña Imelda ang kanyang bahagi ng kasunduan. Ang suportang pinansyal para kay Eric Salvador ay biglang nawala. Ang kaso para sa kustodiya na wala ng pondo at lakas ay madaling naibasura ng korte. Si Eric na parang isang masamang panaginip ay naglaho na lamang, hindi na muling nagpakita. Kasabay nito ang mga papeles para sa legal na pag-aampon kay Mia ay maayos na umusad. Sa isang tahimik na araw sa korte opisyal na ibinigay ng hukom ang apelyidong Villaroman sa bata. Mia Eileen Villaroman. Basa ni Ricardo sa sertipiko habang pauwi sila sa kotse, isang ngiti ang hindi maalis sa kanyang mga labi. Papa, sabi ni Mia mula sa likod, sinusubukan ang tunog ng salita sa kanyang dila.
Tumingin siya kay Ricardo sa rearview mirror. Ang ganda pong pakinggan, di ba? Naramdaman ni Ricardo ang isang pamilyar na kirot sa kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito sakit kundi isang matamis na pagbabalik-tanaw. Oo, anak. Sagot niya ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Napakagandang pakinggan. Ang buhay sa mansyon ay nagkaroon ng isang bagong masayang ritmo. Ang mga umaga ay hindi na nagsisimula sa nakabibinging katahimikan, kundi sa amoy ng pancake na niluluto ni Eileen gamit ang kanyang bagong-bagong mixer at sa masayang daldalan ni Mia tungkol sa kanyang mga takdang aralin. Si Eileen, habang unti-unting niyayakap ang kanyang bagong tungkulin bilang ginang ng bahay, ay hindi tinalikuran ang kanyang sarili. Sa tulong ni Ricardo, nag-enroll siya sa isang night school program upang tapusin ang high school, isang pangarap na matagal na niyang isinantabi. Si Doña Imelda sa kabilang banda ay nanatiling isang anino sa kanilang buhay. Dumadalaw siya tuwing linggo para sa tanghalian, isang ritual na puno pa rin ng formalidad, ngunit may mga maliliit na pagbabago. Minsan nahuhuli siya ni Eileen na nakatingin kay Mia habang naglalaro ito sa hardin, isang kakaibang emosyon, isang halo ng panghihinayang at pag-usisa ang mababasa sa kanyang mga mata. Isang beses nagdala siya ng isang maliit na regalo para sa bata, isang libro ng mga fairy tale na iniabot niya ng walang salita, ngunit may malaking kahulugan. Ang yelo sa pagitan nila ay hindi pa tuluyang natutunaw, ngunit nagsisimula na itong magkaroon ng mga lamat. Isang Sabado ng umaga, eksaktong 1 taon mula nang unang pumasok si Mia sa dining hall, ang tatlo ay muling magkakasamang nag-aalmusal. Ang mahabang mesa ay hindi na mukhang malungkot. Puno ito ng mga drawing ni Mia, mga libro ni Eileen at ang laptop ni Ricardo. Ito ay isang mesa ng isang tunay na pamilya. Papa, sabi ni Mia habang ngumunguya ng tinapay. Ang salita ay natural nang lumalabas sa kanyang mga labi at sa tuwing naririnig ito ni Ricardo, isang ngiti ang automatikong gumuguhit sa kanyang mukha. Pwede ko po bang imbitahin si Sarah dito? Bukas maglalaro po kami sa garden. Siyempre, sagot ni Ricardo. Kahit ang buong klase mo pa ang imbitahin mo. Talaga po. Nanlaki ang mga mata ni Mia sa tuwa. Mia, umayos ka ng upo. Saway ni Eileen, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Pinagmasdan ni Ricardo ang kanyang mag-ina, si Eileen, na may bagong kumpiyansa sa sarili, at si Mia na ang kaligayahan ay tila kayang magpaliwanag sa buong mundo. Isang alon ng pasasalamat ang bumalot sa kanya. Pasasalamat sa isang matapang na batang babae na nakakita sa kabila ng mga pader na kanyang itinayo. Pasasalamat sa isang matatag na babae na naglakas loob na magmahal muli. Pasasalamat para sa isang pangalawang pagkakataon na hindi niya inaakalang karapat-dapat siya. Nang gabing iyon, matapos nilang ihatid si Mia sa kanyang silid tulugan, isang silid na puno ng mga laruan at pangarap. Nanatili sila ni Eileen sa may pintuan tahimik na pinagmamasdan ang natutulog nilang anak. Sa tingin mo, bulong ni Eileen, magugustuhan kaya siya ni Isabella? Ito ang unang pagkakataon na binanggit niya ang pangalan ng unang anak ni Ricardo. Hindi nagulat si Ricardo. Tumingin siya sa natutulog na si Mia pagkatapos ay sa kanyang asawa. Oo, sagot niya, ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sa tingin ko matutuwa siyang magkaroon ng isang ate. At sa tingin ko magiging masaya rin si Camila. Lagi niyang ginustong makita akong masaya. Hinawakan ni Eileen ang kanyang kamay. Namimiss mo pa rin ba sila? Araw-araw ba na mo pag-amin ni Ricardo? Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Eileen. Ngunit natutunan ko na pwede pala silang dalhin sa puso ko nang hindi nabubuhay sa nakaraan. Pwede kong parangalan ang mga nawala nang hindi tinatalikuran ang mga nasa harapan ko. Humarap siya kay Eileen at marahang hinaplos ang pisngi nito. Salamat, bulong niya. Para saan? Dahil hindi ka sumuko
dahil ipinaglaban mo kami, dahil pinatunayan mo na ang mga fairy tale pwede palang maging totoo. Isang malambot na tawa ang kumawala kay Eileen. Ang sa atin ay mas magulo pa kaysa sa anumang fairy tale. Eksakto, sabi ni Ricardo, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hinapit niya ito, palapit at marahang hinalikan, dahil ang sa atin ay totoo. Bumalik sila sa kanilang silid, magkahawak kamay. Ang mansyon ay tahimik, ngunit hindi na ito ang malamig at malungkot na katahimikan ng dati. Ito ay isang katahimikang payapa, isang katahimikang puno ng mga pangako ng isang bagong umaga. Bago matulog dumaan si Ricardo sa tabi ng kama. Mula sa isang drawer, kinuha niya ang isang lukot at luma ng piraso ng papel. Binuklat niya ito. Ang guhit ng dalawang stick figure na magkahawak kamay, parehong may malalapad na ngiti. Maingat niya itong inilagay sa isang silver na picture frame sa kanyang bedside table sa tabi ng litrato ng kanyang kasal kay Eileen. Ang nakaraan at ang kasalukuyan magkatabi. Hindi naglalaban, kundi bumubuo ng isang buong kwento. Nang mahiga siya sa tabi ni Eileen, niyakap niya ito mula sa likuran. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, walang bangungot na dumalaw. Tanging ang imahe lamang ng isang batang babae na may mga matang puno ng pag-usisa. At ang tanong na nagpabago sa lahat, pwede po ba akong makikain sa inyo? Sa wakas, pagkatapos ng mahabang paglalakbay sa dilim, si Ricardo Villaroman ay nakauwi na.